mga kababayan. Samahan ninyo kami sa pagtuklas ng mga kwento ng malasakit mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kwentong magbibigay aral at inspirasyon sa ating lahat. Ito ang MCGI Cares. Sa Maputo, Mozambique, may mga pamilyang patuloy na bumabangon mula nang bahain ang kanilang lugar. 4 na taon na silang naninirahan sa evacuation center. Pero sa gitna ng pagsubok, hindi sila nawawalan ng pag-asa dahil may mga taong nag-aabot ng kamay para sa kanila. Apat na taon na ang nakalipas mula nang makaranas ng matinding baha ang komunidad na ito sa Maputo, Mozambique. Ilang taon na ang lumipas, subalit ganito pa rin ang sitwasyon sa lugar. Kaya ang mga residente rito ay hindi pa rin nakababalik sa kanilang mga tahanan. Ai, tudo aí se estragou. Minha cama ficou na água, agora fácil. Olha, os que estavam lá na sala ficaram lá com mais carregados mesmo assim. Vamos lá sair, enquanto ainda há tempo, porque essas coisas vão ficar juntadas, todas as coisas vão molhar. Sa evacuation center na ito naninirahan ang mga apektadong pamilya. 4 na taon na silang naririto at walang katiyakan kung hanggang kailan pa sila mananatili rito. Até chegar nesse momento ainda estamos aqui, quase são 4 anos. Quase são 4 anos, não tem como. Mas a esperança cada vez mais tem que existir. Aquela de que Deus que sabe. Mas de verdade não é fácil. Já não é fácil viver nos 4 anos num sítio desse. Não tem como porque estamos aqui. Pendente. E não sabemos quando que vamos sair daqui. Sa iisang lugar, sama-samang namumuhay, naghihintay ng panibagong simula. Estamos no zero. Nem para frente, nem para trás. At sa gitna ng kanilang paghihintay, may mga pusong handang umalalay. Bit-bit ang munting mga regalo para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga naninirahan sa Youth Center of Maguanini. Muito obrigada pela a vossa atenção, muito obrigada pelo tudo que vocês fizeram, muito obrigada pelo vosso esforço, nos ajudaram bastante. O almoço foi muito bom e o dia também foi muito bom para nós. Só temos que agradecer em tudo que vocês fizeram para nós. Vierem aqui nos ajudar, porque diz que eu também precisava de ter coisa, farinha, arroz, óleo, sabão. Até o rofado estão ali mesmo, que eu vou dar meus filhos comerem. Também comemos, nos deram um lanche, comemos bem, obrigado. Muito mais é a vossa presença para nós. Ficamos muito felizes com a vossa presença. É através do Senhor, é através da força do Senhor, é através da palavra de Deus. E por isso, colaboraram conosco, nós gostamos, da igreja, gostamos. Nós, aqui no centro, nós todos, estamos muito agradecidos. Deu para ajudar aquilo que de verdade não tinha esperança de que pode ter. Foi para ir no hospital fazer uma consulta daquele, às vezes ia levar um ano ou 2 anos. Não conseguir também. Ou conseguir, mas às vezes o valor para pagar os óculos não ter. Mas graças a Deus, graças a vosso esforço. Eu, como coordenador do centro,
quero agradecer tudo que foi feito. Foi uma coisa muito bonita. Toda a gente que estava inscrita para fazer a consulta de vista fizeram e chegaram a dar kits de primeira necessidade às pessoas contempladas. E correu tudo bem, ninguém ficou sem o kit. Estou muito agradecido ao que vocês fizeram. É uma coisa de louvar o vosso trabalho. Hindi pa malinaw kung hanggang kailan sila mananatili rito. Ngunit sa bawat pagdamay, nabubuhay ang pag-asang may kasama sila sa laban. Sa mga komunidad na madalas ay malayo sa serbisyong medikal, ang bawat pagdating ng tulong ay napakahalaga. Sa Tuba, Benguet, isang charity center ang nagbukas ng pinto para sa ating mga kababayan. Ang mga natutulungan ay hindi lamang gumagaling, sila ay nabibigyan ng pag-asang magpatuloy sa kabila ng mga hamon ng buhay. Atin na pong saksihan ang ribbon cutting ceremony ng ating charity center sa pangunguna ng ating Kuya Daniel Razon. Love needs expression. At yun ang sinasabi ng Biblia. Nandun sa 3:18 naman ng sulat ni Juan na ang sabi, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Kaya yun po ang ating sinisikap na magawa. And that is one of the reasons bakit ngayon po ay nagbubukas tayo ng MCGI Charity Center dito sa Tuba, Benguet. Nakatipid din kami sa mga katulad namin na mababang mga salary, gano'n. Lalo sa dental, magkano ang private. So sabi ko napakalaking tulong niya. Tapos sa libre pa yung medicine, kaya malaking tulong siya. Instead na pambili mo ng antiuhos, naka-avail ka ng libre o pambili na ng gasol. Mahal na mahal pa naman ang gasol. Hindi naman lahat ng nakatira dito sa Tuba saka sa Baguio ay mayayaman. Ang sa kalahati ng tao dito, mga dayuhan natin na mamasukan kasi wala rin silang trabaho sa kanilang probinsya at mahirap lang din. Kaya malaking bagay itong programa na to para makatulong sa mahirap. Libre lang yung check-up, libre lang lahat. Tapos may libreng pagkain pa. Tapos professional pa lahat ang dito. Minsan po hindi na dapat check up, na lang, home remedies. Kaya nagpapasalamat po kami. May libreng nakapa-check up na din. Laking tulong yan sa ating gobyerno. Lalo lang sa gamot dahil mahal ang gamot. Buti na lang meron tong MCGI na isang partner ng government. Dahil nanonood din ako ng Datingdan, kaya nakikita ko yung mga ganitong mga events ng medical mission. Pero sa actual talaga nakikita ko na very organized naman. Kahit na maraming tao na pumupunta, hindi magulo. Okay naman, yung pag-upo pa lang namin kanina doon, okay naman pag-asikaso. Professional talaga, inulit ko. Hindi katulad ng ibang susupladahan ka pa dito, professional talaga. Sana po MCGI pagpatuloy nyo ang gawin ito para maraming matulungan kagaya namin mga nasa laylayan. Nagpapasalamat po kami sa Diyos kasi nagpadala siya ng mga tao para tumulong sa amin. Salamat sa Diyos at meron tong charity na to. Kaya napakalaking blessing. Kaya more blessings to come po. Sa dami ng taong nakita ko dito,
is an evident that talagang ang services na dinala ninyo dito ay talagang kinakailangan. Hindi naman namin sinasabi na walang tulong ang government. May mga assistance, marami ding programa ang government para sa tao, pero kulang pa rin. Kailangan pa rin namin ang mga ganitong services. Let's continue to pray for this organization para tuloy-tuloy na bibigyan ng Diyos sila ng biyaya, magiging instrumento sila for God's blessings for all of us. Kami po ay talagang nagagalak dahil sa unang pagkakataon, nagkaroon ho ng ganitong klaseng pasilidad na talaga nga namang very impressive. Hindi ko akalain na ganito ka-grand. Itong lugar na ito kasi laki na ng aming health center kagad. Wala pa akong nakitang mga kasamahan natin sa religion sector na talagang nagbigay ng attention sa health ng mga constituents natin. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Alam nyo, since I became mayor noong 2019, isang grupo lang ang nakita ko lagi na kasama ko pagdating sa medical mission. At ito yung ating MCGI. Kagaya ng lagi po nating sinasabi, ang dala-dala po natin ay hindi ang ating sariling karangalan. Ang sinasabi nga po ng sulat ng apostol na si Pedro doon sa 2:9 ng 1 Peter, sabi niya doon, kayo anwi kay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang ipahayag ninyo ang karangalan niyaong tumawag sa inyo. Hindi po tayo nandito para kumuha ng glory para sa sarili natin. Sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailanman. Salamat sa Diyos. agam ang ilan pagdating sa pagbibigay ng dugo. Kabilang narito ang mga nagsasabing ito raw ay nakakatakot, nakapanghina, o baka raw mapahamak. Ngunit sa likod ng mga ito ay isang simpleng katotohanan. Ang bawat donasyon ng dugo ay may kakayahang makapagdugtong ng buhay. Sa bawat patak ng dugo, may buhay na naililigtas. Ngunit sa kabila ng kahalagahan nito, may mga naniniwala pa rin sa mga maling akala tungkol sa pagbibigay ng dugo. Masasaktan at manghihina ka kapag nag-donate ng dugo. Ang katotohanan, ang proseso ng pagdodonate ng dugo ay ligtas, mabilis at tumatagal lamang ng 10 hanggang 15 minuto. Kadalasan, mas nagiging malusog pa ang donor dahil sa regular na pagsusuri ng dugo. Delikado ang magbigay ng dugo. Ang totoo, ligtas at kontrolado ang proseso. Gumagamit ng malinis at bagong gamit para sa bawat donor. Bawal mag-donate kapag matanda na. Maaaring mag-donate ang nasa tamang edad at kalusugan. Kadalasan mula 16 hanggang 65 taong gulang. Ang pagdodonate po ng dugo ay napakahalaga. Hindi lamang po sila nagdudugtong ng buhay. At the same time, meron din siyang health benefits. Sa mga bawat nagdodonate, dapat po kayong matuwa kasi hindi po lahat ng gustong mag-donate ay nakakapag-donate. Ibig sabihin, kapag pumasa ka dyan, nasa A1 condition ang inyong katawan. So, aside doon, nafe-free tayo doon sa screening na sinasabi natin. Aside doon sa screening physically, meron din tayong screening sa laboratory na ginagawa natin. Yun yung screening ng Hepa B, Hep A, malaria, syphilis, and yung HIV. So, yun po yung mga napakahalagang screening na kapag nag-donate kayo ay
talaga namang ibig sabihin, okay yung pangangatawan mo. Kaya sana ma-encourage pa natin yung mga iba na mag-donate at huwag matakot. Dahil sabi nga natin, sa bawat dugo na binibigay ninyo, 3 buhay yung ating nadudugtungan. May mga dugo na napakadalang, gaya ng O negative at AB negative. Para sa mga may ganitong uri ng dugo, ang bawat donor ay mahalaga. Kapag may emergency, madalas na nauubos agad ang supply. Kaya mahalaga ang voluntaryong pagdodonate ng dugo, anumang tipo ng dugo ang meron ka. May mga panahon din na bumababa ang supply ng dugo, lalo na tuwing tag-ulan at bakasyon. Kaunti ang mga nakakapag-donate, pero marami ang nangangailangan. Upang tugunan ito, ang Members Church of God International o MCGI sa iba't ibang dako ng Pilipinas ay nagsasagawa ng mga blood donation drive, katuwang ang Philippine Blood Center, Department of Health at Philippine Red Cross. Sa pagsasanib puwersa ng mga ahensya at mga voluntaryo, mas maraming pasyente ang natutulungan. Ang inspirasyon natin yung pagtulong sa kapwa dahil alam naman natin na yung mga na-hospital, alam natin na nangangailangan sila ng dugo. So, ito ang nagiging inspirasyon para sa akin, inspirasyon ko para sa ganun yung pangangailangan nila kahit nasa maliit na paraan na pag-donate ko ng dugo, maaaring makatulong sa kanila. Kung hindi po natin gagawin itong mga ganitong klase ng activity, alam naman po natin yung mga kababayan natin pag nangangailangan ng dugo, yung iba namimili pa. Yung iba naghahanap pa ng donor para lang makakuha ng magbibigay ng dugo sa kanila. But since meron tayong ganitong klaseng constant, regular quarterly church natin na number 1 sa isa sa mga tumutulong na mag-donate ng dugo, nakakatulong po yan para doon sa mga nangangailangan talaga ng dugo. Ayun, sobrang saya. Napakasarap po sa pakiramdam na bago nga po ako pumunta dito, lagi ko pinapanalangin na sana hindi po ako ma-reject. Pero hindi naman pong benefits po sa katawan ko yung makapagpa-donate din po ng dugo. Kaya sobrang sarap po sa pakiramdam na makabahagi. So, maraming salamat po sa MCGI dahil regular na nagsasagawa po sila ng blood donation. Madami po kayong natutulungan na mga pasyente sa JBL at sa iba pang mga hospitals po. And sana tuloy-tuloy po yung partnership natin para mas madami pa po tayong matulungan at mabigyan po natin. Malaking tulong po yung mga dugo na nabibigay po natin sa Philippine Red Cross. Madalas, sabi ko nga, hindi man na-acknowledge yung bawat miyembro na nagdo-donate, na-acknowledge po ito sa pamamagitan po ng mga kumukuha sa atin na nadudugtungan natin ng buhay. Yung mga dugo natin, hindi lamang siya dito sa Tarlac. Hindi lamang mga taga-Tarlakenyo, meron din kasi tayong mga kalapit na mga bayan na sa atin din kumukuha. At ganun kalawak yung natutulungan natin sa pagdodonate natin ng dugo. Kagaya nito, may mga pasyente din tayo na nakakakuha from Angeles, from Mabalacat, even Pangasinan. Kasi ganun talaga kapag walang dugo, naghahanap sila ng dugo. Kaya yung bawat patak or yung bawat bag na binibigay ng mga miyembro natin ay nakakarating talaga upang magdugtong ng buhay. Lalong-lalo na dun sa mga cancer patient, dialysis, even yung operation, accident. So, ganun kahalaga yung bawat bag na nakukuha natin sa mga nagdo-donate po sa mga MCGI member. Ang dugo ay hindi nagmumula sa pabrika. Tanging mula sa puso at malasakit ng kapwa natin tao. Sa bawat donasyong ibinibigay mo, may pamilyang muling nagkakaroon ng pag-asa. Kasi po mga kapatid, ang dugo hindi na ma-manufacture sa laboratory. Hindi pwedeng gawin yun sa laboratorio. Hindi pwedeng synthetic ang dugo. Kaya yung pangangailangan nung nag-aagaw buhay ng dugo, nag-aagaw buhay siya, kailangan niya ng dugo, hindi pwedeng gawin yon sa laboratorio. Saan mang gagaling yon? Sa isang tao na nagkaroon ng puwang sa puso niyang magbigay
ng dugo o magbigay ng buhay sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Magbigay ng dugo, magbigay ng buhay, maging kabahagi sa pag-abot sa mga nangangailangan. Dahil ang dugong alay mo ay pandugtong ng buhay. Bago tayo magtapos, iiwan namin sa inyo ang isang katwiran mula sa banal na kasulatan. Ano ba ang matalinong paraan ng paggugol ng buhay? Pakinggan natin ang kasagutan ayon sa Biblia. Tayo hindi nabubuhay para sa ating sarili. We have an obligation sa harapan ng ating Creator na gagawin natin yung mabuting inihanda niya pa ng una para siya nating lakaran o maging way of life. Yun ang intensyon ng buhay. Kasama na rin yung siyempre magkakaasawa ka, magkakaanak ka, magkakaroon kang pamilya. Pero you are not just going to live your life for your own self. Meron kang obligasyon sa kapwa-tao na gumawa ka ng mabuti. Larawan yun ng talento na ibinigay doon sa taong para ipangalakal niya. Bawa, meron kang talino bilang doktor, ipagsilbi mo sa kapwa. Iyon ang advocacy ni kapatid na Daniel na yung mga doktor, magawa nyo naman yung talino nyo, maibahagi nyo sa kapwa na makapagpagaling ng kapwa na hindi ka naniningil. Yung talento natin, magamit natin para sa paggawa ng mabuti, hindi lang sa ating pamilya, kundi para sa mga less fortunate. Yun po kasi ang layo ng Diyos na yung mga less fortunate, mapangalagaan, matulungan. Sabi ng Biblia, mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Sabi niya. Ang sabi ng Biblia, ang maawain ay kaaawaan din ng Diyos. Kung nais ninyong mapanood ang iba pang mga video kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang isyu ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong magkikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan dahil MCGI cares. The legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos.